Okay, mga kabali-balay vlogs. Another vlog ulit tayo. Maulan sa area namin. Dito sa Muntinlupa. Oh. Well, shout out sa mga peacekeeper. Alam mo guys, dito kami ulit another vlog ulit tayo. Ito yung mga female ko ngayon, mga lalaki. Juby size to. Pero nilagyan ko sila ng ito, ng babae. Tapos ito yung sa kapatid ko. Yung black. Ngayon, crossbreed namin yan. Crossbreeding muna tayo. Oh, ito yan oh. Ito, sinaling ko na yan. Nagkaling na ako dito eh. Ito, after mga 2 months, 1 month, magkakaling ulit tayo. Hahanap tayo ng mga magagandang klase. Pipiliin natin yung mga quality. Ito ay unang kaling ko pa lang. Unang pili ko pa lang yan mga tropa. Ito lahat sila yan. So, yeah. Ngayon, nag-hatch ako ng BBS. Yan. Pero yun, misa naman. Kasi nagtataka ako mga tropa. Yung koala, compare doon sa deep blue, parang ang koala, may pagka-brown yung niya, yung mga pisa ng mga hipon na maliliit. Hindi katulad nung koala, hindi katulad ng koala. Brown yung yung mga hipon. Bakit kaya? Or baka siguro kasi nung bumili ako ng koala walang nakalagay na naka-plastic lang siya eh. Kasi mga yata yun, mga 200 grams yata, 250 grams ang binili ko. So, nakalagay lang sa plastic siya eh. Pero hindi pa yan na 24 oras. Hindi pa 24 oras yan. Kaya ako kasi may gapi ako dito maliliit. Nilagyan ko yan sila ng BBS. Pati ito yung mga bagong drop. Alam mo sa totoo lang, kakaunti lang talaga lumabas eh. Maliliit pa yung naman. Maliliit pa yung anak nila. Yan yung mga na-harvest ko. Hindi ko nga alam kasi hindi ko naman kasi nababantayan eh. Kaya naglagay ako ng rito, pag-trap nila. Para kung in case of bababa na lang dito yung mga anak. Eh minsan may nakakawala. Kaya pala nung sa loob ko nilagay yan, sama-sama sila. Malalaki yung mga tiyan yung mga kabalay-balay. Kasi ang problema, siguro hindi ko rin napapansin kada drop baka kinakain siguro, kaya wala akong na-harvest kasi pinapakargahan ko sa red eye eh. Alam mo yung ngayon, yung nati-trending ngayon ng mga muli, yung tinatawag ng redhead, yung trico, pula yung ulo. Gusto ko sana magkaroon ng ganyan eh, kaso nang mahirap maghanap. Ayan ang sabi ng iba, may pagkamahal daw sa market. Gusto ko nga sana i-outcross doon sa sa mga PKBM. Maghahanap ako ng magandang klaseng male o female para i-outcross natin, i-crossbreed natin para titignan natin yung pattern nila. Yung tinatawag lang tricolor, mga balon. Yan ang gusto kong alagaan ngayon, maliban sa PKBM. Kaso lang mahirap maghanap sa mga breeder. Yung sinasabi niyang shout out na pala kay kung minsan napapanood ko yung video ni Mateo 5, yung tinatawag lang M5 ng Visayas yata yun, Davao yata yung mga yan. Alam mo guys, maganda yung mga nag-i-export kasi sila eh. Nagbibinta sila ng isda sa ibang bansa na. Ang usapan kasi doon, dollar kasi ang usapan doon, ang bintahan nila sa ibang bansa. Although nagbibinta naman sila ng sa local, may kamahalan din compare doon sa price nila sa siyempre sino naman doon ako sa export kasi mas malaki kikitain mo.
Kaso nung kailangan talaga natin mga kabalibalay vlogs, gusto ko talagang matuto sa mga crossbreeding. Mag-out-cross ka, mga crossbreeding, pagbabanggain mo yung mga ano. Wala lang kaming materialis na ano. Wala kaming materialis sa bottle sa ano. Yan. Gusto ko nga sana i-karga rito eh. Kasi lang hindi ko lang maano. Kailangan nagiging problema. Kailangan mo talaga ng kung sa motor, kailangan mo talaga ng pyesa. Kasi puro puti pa ito eh. Gusto ko talaga na ano, gusto ko mangyari. Mga try ko. Basta yung quality, basta mabilugin yung katawan. Yan ang magandang ibang setup mo, ibang bangga mo sa ibang isda. Basta yung ano lang, mga balon lang talagang mas the best sa lahat. Ang sa muli kasi, ang totoo lang talaga mga kabarimbalay. Hindi katulad ng dati. Ano yun eh, yung kailangan talaga pag nag-outcross ka, hanap ka ng piyesa sa gapi, kal na yun. Conforme yun doon kung mag-stable yung kulay nila. Pero dito sa balon muli, sa mga muli, kung nakakuha ka ng kulay, nawala sila sa lahat ng mga breeder, automatic na yan. Presyo yun, pera na yun, malaking pera na yun, malaking presyo. Eh, kung may nakita ka ng ano nila, kung may nakita ka ng mga balon doon kahit mga tripo, basta yung mga jubi size pa lang. Kasi pag yung mga ano, pag malalaki ng sili, may bihira na mag-drop yun eh. Oh, mga jubi size ang hanapin mo, ha? Pero huwag kang bibili na yung mga jumbo, yung mga malalaki. Oh, okay, balik ulit tayo sa topic ulit natin ha. Yun talagang gusto kong hangarin talaga mga tropa eh. Yung makakuha ka ng sarili mong linyada or makakuha ka lang ng mga isang kulay lang basta sulit. Kahit sabi mong pula yan o itim yan, sa balon siya, tricolor, magandang pattern ng kulay niya, tapos meron tayong pagbabanggain na ano ito, tawag nito, na isda mo na tulad ng mga PPBM, makaka ng medyo talagang quality, magandang kulay, yung talagang sobrang sinis, sobrang puti siya, ibabangga natin dun sa mga iba-ibang kulay. Ngayon, kapag nakatsamba tayo ng magagandang klaseng kulay na isda at na-stable mo yung kulay niya, malaking pag-asa at ikaw lang nagkakaroon ng ganung klaseng kulay ng balon muli na wala sa ibang breeder. Oh, bahala ka na mag-demand sa sarili mong price mga kabalay-balay, mga tropa. Kapag meron kang sarili mong kulay na strain ng balon muli, masangat ka. Ayun, ang pinakamaganda ron, parabihin mo sila bago mo sila i-out sa ano, kung gusto mo ibinta, kung gusto mo i-market sila, at makita sa post mo na kakaiba yung kulay ng ano mo, ng isda mo, may magpipihim talaga sa'yo. Kaya ngayon ako nag-oobserba kasi ako eh. Inoobserbahan ko kasi mga kabalibalay kung ano ang dapat gawin ba. Kasi ako talaga sa totoo lang talaga, baguhan lang ako nagiging nag-aalaga ng ganito. Baguhan lang talaga ako sa pag-aalaga. Pangalawa, hindi ko pa alam ang market eh. Nakabinta na ako ng isda sa gapi. Nakabinta-binta rin ako, pero bari-bariya lang. Pangmasa lang. Itong PKBN, nakabinta ako siguro isang beses lang. Okay yung price. Natutuwa naman ako. Eh siyempre, ito yung mga alaga ko, maliliit pa eh. Maliliit pa sila. Kasi wala pa tayong sapat na budget para doon sa mga live foods o ano. Sa ang problema ko rito, dumadami sila. Wala tayong market eh. Pangalawa, ang lagayan. Wala akong lagayan. Kasi itong space ko dito, medyo maliit lang to. Wala tayong sariling lagayan o wala tayong dapagan. Meron naman sa baba, kaso lang ang problema lang naman doon,
kapag inayos yung area ron, magpaparami ka nga doon sa baba, pinakababa namin doon, kaso lang baka maya ipo-pull out, tatanggalin, malaking trabaho. Kaya napag-isip-isipan ko na gusto ko nga sana sa loob ilagay. Space naman ang problema. Ito kasi mga alaga ko, tumadami kasi ito mga ito. Oo. Eh wala man nag-walk-in dito. Ito, ang ginagawa ko naman kasi parang nilbagan naman ako sa araw-araw. Nakikita ko sila, nakatanggal yung stress mo. Yan. Kaya ang gagawin ko siguro ito, baka mag-stop breeding muna ako kasi dumadami sila eh. Saka yung gastos mo, medyo lumalaki-laki rin. Pero bagay, meron naman akong mga stock na mga pagkain, marami. Kasi may kapitbahay ako dito na nabibigyan ako ng mga pagkain ng tilapia. Kasi pupulyan naman sa mga muli, mga tropa. Pero nag-try din ako ng quaking. Kung alin ang mas maganda, kung alin ang mas mabilis na lumaki.